No-show ang Vice Presidente sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial ngayong Lunes. Bagamat kinatawan siya ng kanyang counsel, naniniwala ang House Prosecution Team na ang hindi personal na pagdalo ng Vice ay nagpapakita lamang ng kanyang tunay na karakter. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Jack, utang ng araw ni VP Sara sa publiko na sagutin itong mga alegasyon na binabato sa kanya sa pagsisimula nga ng impeachment trial laban sa kanya ngayon sa Senado. Pero hindi na nga ito natuloy dahil umaga pa lang nakumpirma na hindi dadalo ang bise dito sa Senado. Una nang nagbigay opinyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung siya ang nasa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, pipiliin niyang harapin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayon sa mga spokesperson ng prosecution team, binoboses lamang ng Pangulo kung ano ang saloobin ng sambayanang Pilipino. While we respect that the decision ultimately belongs to her, no? But we fully understand where that sentiment is coming from, no? Because it would show respect for the Constitution, respect to the impeachment court, and ultimately respect to the Filipino people for demanding answers. Kanina kinumpirma ng kanyang defense team na hindi personal na dadalo ang bise matapos isyuhan ng order ng impeachment court para dumalo ng personal o marepresenta ng kanyang abogado. Bagamat nirerespeto ng prosekusyon ang desisyon ng bise, mas mainam nila na magpakita siya matapos ang mga maanghang na pahayag sa media. It will also speak about the character of the respondent. No, it will only show that she is really seriously taking these allegations. Pag dumating humantong sa impeachment court o sa Senado, ay ang sabi niya, ready na po sila for bloodbath. So I guess that would also reinforces again her earlier position that she's ready. Nilinaw din ng prosecution team na hindi mabubura ang paghahabol sa accountability kahit pa maisip niya na bumaba sa kanyang posisyon. The trial will continue. The trial must continue because the resignation does not automatically condone the acts committed as indicated in the articles of impeachment. Kailangan pakinggan ang ebidensya. Sinigundahan din ito ni Private Prosecution Member Attorney J. Tolosa. Hinalimbawa niyang naging ruling noon ng Korte Suprema sa isang administrative case kung saan hindi naging hadlang ang resignation sa proceedings. Dalawa ho ang penalty under the Constitution, no, sa impeachment, no? Removal and perpetual disqualification from holding public office. Para sa prosekusyon, mawala man ang titulo kay VP Sara. Hindi nito mabubura ang mga aligasyon, ang articles of impeachment at ang mandato ng Senate Impeachment Court na dinggin ang mga ebidensya laban sa kanya. Jack, diretsahan na nga ring sinabi ni House Prosecution Member at ML Party List Congressman Laila De Lima na kawalan ng respeto o disrespect itong naging desisyon nga ni VP Sara na hindi magpakita ngayong araw sa kanyang trial. Kaya umaasa siya na magbabago pa ang isip ng bise dahil pagkakataon ng araw ito na ibinigay sa kanya para madepensahan ang kanyang sarili. Habang dinescribe naman ng kapwa House Prosecution Member at Bicol Saro Congressman Terry Ridon na pagtakas sa accountability itong ginagawa ni VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Well, that's an abdication of accountability. It's not the House Prosecution anymore asking her to attend. It's the Senate impeachment court. The bloodbath starts today. If she's not coming here, then I thought she was going to bring the bloodbath to everyone else. For me, that is a manifestation of disrespect. So, sana magbago pang isip niya because this is a chance being given to her. Yes, she can be represented by counsel in everything and on every issue that arises during the trial. But iba rin kung makita siya dyan na nag-attend, nag-appear, makita na interesado din siya sa kanyang cause, which is of course for acquittal.
Jack, bagamat nga hindi nagpakita totally itong si VP Sara ngayon dito sa Senado, hindi naman daw nangangahulugan na hindi na talaga natin siya makikita pa sa ibang trial dates. Pero paglilinaw kanina ni Attorney Michael Powa, hindi rin nila mabigay o hindi rin sila makapagsabi ng eksaktong araw kung kailan ba natin makikita dito sa Senado ang vice dahil ayon sa kanya, parte raw ito ng kanilang legal strategy. Jack? Isang tanong lang, Marino. Alam natin na sinabi nga na ibabalik na sa BIR yung sealed box. Ito ba ay iaapela pa ng prosecution team? Jack, sa mga oras na ito, wala pa tayong naririnig mula sa prosecution team tungkol nga sa pag-aapela sa BIR box. Pero mamaya nga, meron daw press con at dito natin naabangan kung masasabi ba natin na aapela ang prosecution sa BIR box dahil sa mga nakaraan nga na mga press briefings mula sa prosecution team, ine-emphasize nila kung gaano nga raw kahalaga at crucial ang kahon nga ng BIR box na naglalaman ng tax records ng vice at kanyang asawa. Jack? Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.